What's up mga cooking ina? Nagbabalik na naman ang ating vlog. So nagkikrave ako ngayon sa lumpiang Shanghai, pero hindi basta-bastang lumpiang Shanghai dahil gusto ko ng pork and shrimp Shanghai. So, yun yung gagawin natin for today's video. And, ang mga kailangan nating mga rekado ay eto. Siyempre, kung may Shanghai, kailangan meron tayong pork giniling at siyempre, ang hipon. So, itong mga ingredients ko dito, pinagutay-gutay ko na to lahat kay Hazel. And of course, sa mga pagulay ng taon, meron tayo ditong carrots. So, meron tayong keso. So, ito ay cubes na rin ni Hazel. Tapos, meron tayong red bell pepper. Pwede kayo hindi maglagay nito. Iba kasi ayaw nito eh. Parang, di nila trip. Wangba, onion, celery, at syempre ang pampabango, ang pampasarap ng Shanghai namin, ng pamilya namin, kinchay. Salt and pepper. Meron tayong pasas dito na expired na. Pero pwede pa to. Nokma powder, betlog ni Mika, at syempre, golden peewee oil. So, ito na. Ito na yung lahat. So, ang gagawin lang natin dito, syempre, pagsasama-samahin lang natin. Diba? Ang bilis lang. O, syempre, magsuot tayo ng gloves kasi maraming perfect sa paligid-ligid. Okay, so meron ako ditong stainless bowl. So, ito ilalagay na natin 1 kilo ng pork giniling. So, maganda yung may taba-taba ng onte para mas moist yung karne natin. Tapos, ito namang hipon na to, 1 kilo din to. Yung normality lang na hipon. Hindi mo kailangan sugpo, hello. Pero optional lang to. Pwede naman syempre i-disregard nyo to kung wala tayong budget. Pero kung nakakaluwag-luwag kayo sa buhay, tapos gusto nyo ng, gusto ko ng special Shanghai. So, gawin nyo tong recipe na to kasi talagang perfect siya. And then, syempre, ang carrots. Ito, 2 pirasong carrots lang to. And, syempre, ang isa sa mga delubyo ng pagsha-Shanghai, yung halimbawa, wala kang food processor, di ba? O food shopper. Kasi hindi parang manu-manuhin mo to ganito kadami, day. So, syempre, kung kayo, mahilig kayong gumawa ng ganito, ngayon, nauuso na yung mga food shopper, di ba? So, gamit na kayo ng food shopper. Pwede naman yung bilihin yun sa mga shopping app. Basta yun, yung blue app at saka yung orange app. And sa black app. At, yeah. Okay, so ilagay na natin yung red bell pepper. Tapos yung celery, yung onion, red onion, pwedeng white onion kung anong trip mo. Tapos yung wangba, naglalagay din ako ng wangba. Pwedeng wala na rin namang wangba, okay lang naman. Tapos syempre ang kinchay marie, ayan. Naku, ang bango-bango nito. Alam niyo, itong recipe ko ng Shanghai. Recipe pa to ng lola ko eh. Pero hindi ko lang sure kung naglalagay siya ng celery. Ang alam ko talaga kinchay kami. Pero dinagdag ko na lang din yung celery kasi nakatikim na rin ako na may celery. Masarap siya. Tapos ito, pasas. Yan, naglalagay kami ng pasas para may tamis. May tamis-tamis na konti yung Shanghai natin, di ba? So, pwede nyo rin namang hindi lagyan kung hindi nyo trip. Iba kasi hindi kumakain yan eh. And then, syempre maglalagay na tayo dito ng betlog ni Mika. So, bago natin ilagay yung cheese, ayan, bago natin ilagay ito, ilagay muna natin yung betlog. I-mix muna natin siya truly para hindi din magkagutay-gutay yung cheese ninyo. Kasi iba, pinagsasama-sama na lahat bago pa ilagay yung betlog. So, ako, ang ginagawa ko, betlog muna, mix ko muna siya, and then last na natin ilalagay yung cheese. Ganon. So, ilagay na natin yung mga pa-betlog. And, oo nga pala, since eto na nga, magkakasama na sila rito, di ba? So, syempre, ang dami mo ng in-effort dito. Huwag ka ngayon syunga-syunga. Gumamit ka ngayon ng lalagyan na pwede nyong ibukod yung betlog bago nyo ilagay dun sa mixture natin. Kasi baka mamaya bugokchi, di ba? So, ito yung atake niya. O, okay na okay siya. Fresh. O, ang gagawin mo dyan, tsaka mo ngayon ibuhos. Pero kung confident ka naman na, bago yung betlog ko, okay lang yun. Katulad nito, ni betlog ni Mika. Sure naman ako na fresh talaga yan dahil talaga ang mga betlog ni Mika ay kasing sariwa ko. O, di ba? O, tapos, ayun na. Ngayon, ilalagay na natin yung mga pampalasa. Ano yun? O, etong pepa. Maglagay tayo ng pepa. Bugs, isa pa. Di ba ang simple lang gawin? Sobrang simple lang niya gawin. Tapos maglalagay tayo dito ng mga ilang gramong ba to? Mga 10 gramong ba to? Ilagay natin dyan. Tapos, maglagay tayo ng nokma powder. Nokma powder. Tapos, maglalagay tayo ng pampayam-yam, mga 2 lang. Tapos, lamasin na natin ng malala. So, 3 betlog lang ang nilagay ko dito kasi may lagkit na rin yung hipon. May lagkit din yung giniling, di ba? So, ayaw kasi natin na ma-over siya kasi ang mangyayari nun, lalabnaw. Alam mo yung parang runny, ganun, parang labsak. So, ang gusto nating ma-achieve ay yung lagkitan. Ito yung perfect recipe ng Shanghai na alam ko. So, kung kayo, meron pa kayong mas okay na alam o may
mas okay na idea sa ginagawa ko ngayong balbal, pwede nyo namang i-collab, diba? Yung alam ko sa alam mo. Parang ganun. Ayan, so lamasin lang natin to ng malala. Kailangan lamas na lamas. Kailangan mag-bonding all together talaga yung hipon at yung giniling. Diba ang simple lang? Yung lola ko kapag gumagawa nito. Alam mo, nasay-say namin. Kasi, Diyos ko, ang pambansang ulam ng sambayan ng Pilipino sa pamilya namin eto. Para bang piniprito pa lang, paubos na. Ganong level. For sure, marami na rin kayong ibang alam dyan na mga recipe ng Shanghai. Pero kasi baka gusto nyong baliin, alam mo yon, gusto nyong maiba lang naman. Ayan. So kapag feeling mo naman, nalamas mo na ng malala, ng todo-todohan, o ang gagawin mo, tsaka natin ngayon ilagay, ayan o, tinan mo, lagkitan siya, pero hindi siya yung parang runny, di ba? Mahuhulmo mo siya ng maayos sa wrapper later. Okay, ilagay na natin yung keso. O, tapos, i-mix lang natin siya ulit. Kami kasi sa yung Shanghai namin papunta na sa cheese stick. Talagang makeso kami sa makeso kami sa Shanghai. At saka, hello! Ano ba ang pagkain o dish na hindi nawawala sa handaan? Shanghai, di ba? Okay. O, eto na yun, mami. Sobrang bilis lang. Diyos ko, wala pa tayong 15 minutes na naghalo-halo dito. Okay na. Okay, ngayon. O, tapos, okay na to, di ba? Tsaka yung cheese may alat na yan eh. So, feeling ko perfect na to. Okay, and then, ang gagawin natin is, ibabalot na natin. Okay, ngayon magbabalot na tayo ng mga Shanghai natin. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. Ganon. So, magbabalot na tayo ng Shanghai. At gagamit tayo dito ng ganitong klaseng wrapper. Actually, okay naman sa akin yung mga galing sa palengke, yung bilog. Pero kasi, alam mo yun, minsan ang hirap niya kasing kabanding. Parang nabubutas, napupunit. Eto talagang matibay, matatag, diba? Kaya ito, trip na trip ko tong na to. Ganitong klaseng wrapper. At saka hindi talaga tumatagas. So, ito yung gagamitin natin. So, ang atake, pag ganyan, parang diamond, arte. Okay, maglalagay tayo dito ng Shanghai. So, syempre, medyo tatansyahin lang natin. Ayaw naman natin magmukhang turon, di ba? Ayan. Ganyan. Okay na yan. Tapos, para to sa mga hindi pa marunong magbalot ha, huwag nyo akong inisin. Ngayon, ayan. Tapos dito, tupi mo. Parang sobre. Tapos, dito, basain mo. Ganyan. Ako, tubig lang ginagamit ko eh. Okay na ako dun eh. Tapos, ganito. Tapos, yung mga excess, itupi mo pang ganyan para walang lumabas. Pantay-pantay yung atake niya. Ayan. Ayan. Ganito. Ganyan ako magbalot ng Shanghai. Saktong-sakto lang siya. So, ganito yung gagawin natin. Kasi, ayoko nung mahaba. Yung parang hindi na tino-fold. Kasi, teka lang, kukuha muna ako ng plato na paglalagyan ko. Tray pala ang kailangan ko. Tray. Kukuha tayo ng tray. So, lagay natin siya dito. Tapos, repeat lang natin yung proseso. Kapag medyo tumitigas-tigas yung gilid, ginagawa ko dyan, binabasa ko lang yun ng water. Walang nawasa. Para bumalik siya sa katinuan niya. Kasi, syempre, nahanginan, medyo nanigas. Tapos, yan, magbalot na tayo ulit. So, kung gusto nyo mas manipis, pwede nyo bawasan yung filling o yung mixture. Tapos, roll nyo na ulit. Tapos, tupi nyo dito. Ganito din sa kabila. Tapos, kailangan masikip. Parang ako. Kailangan masikip yung pagkakabalot ninyo, hindi maluwag. Kasi, para maganda, diba? Kailangan halos pantay-pantay lahat ng shape, ng haba ng Shanghai na binabalot ninyo. Kasi, ang sarap nga, diba? Sige, sabihin natin ang sarap. Pero, ang tsaka naman ng mga nagbalot, iba-iba yung sukat, diba? Kailangan maganda. Kailangan may puso ang pagbabalot. Tingnan natin dito, diba? 4 yung cheese. Hindi tinipid. Ganyan. Tapos, tupi ulit dito. Dito ulit. Yung iba, naiirita magbalot ng lumpia, pero ako nai-enjoy ko. Nahahappy ako pag nagbabalot ako ng lumpia for some reason. Para kasing nasa-challenge ako na, kailangan kung ano yung ganda ng una, hindi ng ganda ng lahat. Kaya minsan, pag may gustong tumulong sa akin magbalot ng Shanghai, tapos tsaka magbalot, parang wag ka nang tumulong, ako na lang, baka masaktan ka. Tapos alam mo, ito yung mga madalas na i-take out, di ba? Shanghai. Uy, baka may Shanghai ka pa dyan. Pengi naman ako. Uwi-uwian ko lang si pare mo. Inuwi pa nga. Ito ang laging nati-take out. At laging nauubos. Pwedeng pang ulam, pwedeng pulutan, diba? Minsan nga kapag maganda talaga yung luto mo, kahit na malamig na siya, crunchy pa din. Ituturo ko naman sa inyo mamaya paano nyo ma-retain yung crunchiness niya. Para kahit na malamig na may mga handaan kayo, lalo na ngayon na malapit na yung mga piyestahan. Malapit na nga ba? Magme-May na, di ba? So, maraming mag-fiesta, Marie. Tapos, tupi. Ganun lang. Anyway, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Bibilisan na natin to ng abracadabra. So, ita-transition na natin to. Ready? Get set, go!
O ayan, nabalot na natin lahat ng mga kailangan nating Shanghai. So hindi na natin to uubusin kasi personal consumption lang naman ito. At kung panghanda, okay na babalutin nyo lahat. Pero kami, ang gusto kasi namin, kung ano lang yung kakainin namin, yun lang yung babalutin namin para fresh pa din yung wrapper. So ang ginagawa namin dito sa mga natira, hindi namin to ini-store sa freezer ng sama-sama. So ang ginagawa namin, nilalagay namin to sa ganito. So ito ang Tri-Gem. Ayan, Tri-Gem Professional ang malakas. Dahil na sobrang tibay nito, guys. Kaya ito talaga yung ginagamit ko noon pa. Ayan. So, ilalagay ko siya sa mga 500 ml tub o microwavable tub. Or kung ano yung sa tingin nyo na, pang isang kainan namin to, dito ko ilalagay. Parang ganun. Or isang lutuan. Para hindi lahat, kailangan yung ito. 'Di ba? Kasi nagtutubig yan eh. So, lalagyan natin to ng mixture. Ayan. Yung enough lang na isang kainan namin. Para kukuha na lang kami sa freezer, 'di ba? Ng isa-isa lang. Ganun. Ayan. Oh, enough na to, 'di ba? Isang kainan. 'Di ba? Ganon ang atake. Para at least hindi mo kailangang ilabas lahat. Ilalagay ito sa freezer. So pag kailangan at nagki-crave ulit sa Shanghai, iyan na lang yung kukunin, isang ganyan, tapos ibabalot na lang ulit. O, diba? Kesa yung pagsasama-samahin mo, hindi nakakaganda yun. Ilang kaya yung malalagay natin dito sa pinaka-tub? Ilang tubs kaya? Siguro mga 7 or 6 pala, 6. Ayan, meron tayong nalagay dito na 5 tub ng Shanghai mixture. So, ito ilalagay natin to sa freezer. So, diba? Ang saya. Parang, okay, labas ka ng Hazel, nag-crave ako sa Shanghai. Isa lang. And then, ito ipiprito na natin. So, meron tayong malaking fry pan dito, o frying pan. Gustong-gusto ko talagang nagpiprito ako dito. Talagang lahat ng ipiprito mo kasya ng isang lutuan. Kahit yata kapitbahay mo, pwede mong iluto dito, iprito dito eh. Kaya papainitin lang natin ang ating kawali. Ayan, maglagay na tayo ng oil. Ako mas gusto ko na deep fry para at least pantay yung luto, hindi mo na kailangan bali-balik ta rin. So kapag fry kasi, 'di ba? Hindi ka na matatakot na yung kabila light brown, tapos yung kabila naman dark. So ilubog natin. Ayan, pag mga 60% ng mainit yung oil, ayan, pwede na nating ilagay o mag-jacuzzi ang mga Shanghai para hindi rin mabigla yung wrapper o hindi siya kagad maging kayumanggi, gets? So ilalagay na natin yan dyan. Mainit pero hindi magugulat. Perfect! And hintay lang natin itong maluto. Actually, baka nga kaya na itong lahat eh. Total, hindi naman siya dikit-dikit, di ba? Ayan, ganyan na lang siya. Sayang yung 3, hindi pa natin na-prito. Pero okay lang. Di ba? Ang daming kasha dito sa lutuan natin. So, ito talaga yung perfect na prituhan. So, hintayin lang natin ito maging kayumanggi at maluto. Ayan, o diba? Pantay ang luto, mami. O, hindi na kailangan bali-balik ta rin. Yan ang sinasabi ko. Konting-konti na lang, pwede na natin tong iahon sa kahirapan. At saka ang perfect ng pagkakabalot, walang tagas. Ayan, so po pwede na natin tong iahon sa kahirapan. Perfect. Ang ganda ng kulay. Kaya winner na winner talaga tong lutuan na to eh. Yung hindi ka na mahihirapan magluto ng by batch. Ito, kasya lahat. Perfect! So ngayon, ipi-plating na natin to. Pero bago yan, syempre kakanta muna tayo ng ayan, luto na! Luto na! So ilalagay natin ang mga pa-Shanghai. Medyo mainit! Maginette Jackson. O, diba? Huwag kang lolo-loko. Pantay ang luto hanggang sa loob. Iba kasi diba, parang binibigla yung pagpiprito. So, anong nangyayari? Crispy na yung labas, pero yung loob, parang hindi pa masyadong, luto. Ang masarap na sausawan dito, it's either ketchup or sweet chili sauce. Sweet chili sauce na lang. Ayan, so meron tayo ditong sweet chili sauce. Sweet chili sauce. Ito yung perfect na perfect para sa Shanghai. Pwede rin namang wala, lalo na kung malasa na yung pinaka-Shanghai mo. Pero ako, I love sweet chili sauce. Ayan na! So, eto na ang ating pork shrimp Shanghai. Kakain na tayo! Shanghai. Pork shrimp Shanghai. Ano? Sarap? Sarap? Cheers! Ito yun eh. Gusto ko talaga yung may kinchay, no?
Nakakadagdag ng lasa. Bravo. Luto. Sarap. Nabilawan ako. Whew. Okay. Sarap. Hindi maalat. Sakong-sakto lang. Hindi nakakaumi pa pa kayo. Wait lang. Kung gusto niyo umorder nitong recipe namin ng Shanghai, available to minsan sa Luto na by Hazel Chefy. Ito yung Facebook page namin. Pwede kayo umorder dyan. Sobrang sarap ng Shanghai. Pero naked Shanghai yung binibenta namin. Kayo na magbabalot. Kasi nga, nakahagard yung wrapper. And I hope na nagustuhan nyo yung recipe natin ng pork shrimp Shanghai o ng special Shanghai natin. Siyempre, don't forget to like, share, and subscribe. At tumutok lang kayo palagi kapag may bago akong upload. Okay ba yan?